Golden State versus Phoenix Suns, game preview and injury report, bagong update sa injury ni Durant, Booker gagawin ang lahat bukas. Naglalayong panatilihin ang kanilang posisyon sa masikip na standings ng Western Conference, babiyahe ang Golden State Warriors upang harapin ang bumabagsak na Phoenix Suns bukas. Ang Golden State ay pumapasok sa huling linggo ng regular season na tie sa 4 na teams, ang Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves at Memphis Grizzlies. Para sa ika-5 pwesto, nasa kalahating laro lamang sila sa likod ng ika-4 na pwesto na Denver Nuggets at 2 laro mula sa ika-3 na Los Angeles Lakers. Matapos ang 5 sunod na panalo na nagpalakas sa tsansa ng Warriors na makaiwas sa play-in tournament, natalo ang Golden State nitong Lunes sa bisitang Houston Rockets. Sa isang bihirang araw ng mahina ang opensa ni Stephen Curry, nagtala lamang siya ng 3 puntos at isa sa 8 tira sa 3-point shooting sa loob ng 33 minuto. Ito ang NBA season. Dadaan ka talaga sa 82 laro at may mga araw talaga na hindi mo dala ang laro mo, sabi ng coach ng Golden State na si Steve Kerr tungkol kay Curry. Wala si Steph ngayong araw. Maganda ang depensa ng Houston. Magpahinga tayo sa Martes at maghanda para sa Phoenix. Tungkol naman sa tsansa ng Warriors sa postseason, alam ni Kerr na hawak ng kanyang team ang kanilang kapalaran sa nalalabing 4 na laro. Matapos ang laban sa Phoenix, tatanggapin ng Golden State ang San Antonio Spurs, bibisita sa Portland Trail Blazers at haharapin muli sa bahay ang Clippers. Tinitingnan ko ang bawat score at schedule para bukas at sa mga susunod na araw, ani ni Kerr. Ang alam ko lang ng sigurado, kapag nanalo tayo sa huling 4 nating laro, hindi tayo papasok sa play-in. Maaaring makatanggap tayo ng kaunting tulong kaya hindi natin kailangang manalo sa lahat ng 4. Pero hindi natin dapat isipin yon. Ang importante lang ay ang susunod na laro. Kahit pa hindi maganda ang laro ni Curry, siya pa rin ang nangunguna sa Warriors sa average na 24.4 points per game. Sinundan ni Jimmy Butler na may 17.1 points mula nang sumali sa team at Jonathan Kuminga na may 15.6 points. Ang Phoenix naman ay mabilis na nawawala ng pag-asa para sa playoffs, dala ang 6 na sunod na pagkatalo at kasalukuyang laro sa likod ng Dallas Mavericks para sa huling play-in spot. Matapos mawala si Kevin Durant dahil sa sprain sa left ankle noong Marso, natalo ang Suns sa lahat ng 3 laro ng kanilang road trip noong nakaraang linggo, kabilang ang laban sa New York Knicks nitong Lunes. Pilit na binubuhat ni Devin Booker ang team, nagtala ng 40 puntos at nag-average ng 38.7 points on the trip. Anuman ang sitwasyon, kung pasok o hindi, ibibigay pa rin namin ang lahat at gagawin ang aming makakaya, ani ni Booker. Dahil nanganganib na hindi makapasok sa playoffs sa unang pagkakataon mula noong pandemya, ang pangunahing prioridad ni Coach Mike Budenholzer ay maibalik ang kalidad ng laro bukas. 4 na laro na lang ang natitira at sa tingin ko dapat ilaan na natin ang lahat ng ating atensyon sa Golden State at sa pagkamit ng panalo, sabi ni Budenholzer. Kailangan nating makakuha ng ilang panalo habang papalapit ang dulo ng season at tingnan na lang ang magiging resulta sa ibang team. Iyon lang ang magagawa natin. Speaking of Warriors, ang Golden State ay papasok sa larong ito na may record na 46-32 ngayong season. Nagtatala sila ng 14 na turnovers kada laro at bilang isang team ay nakakagawa sila ng 19.3 fouls kada laban. Kolektibong kumukuha ang Golden State ng 45.5 rebounds kada laro at may kabuuang 2,269 assists ngayong season na siyang nagtataas sa kanila sa ika-4 na pwesto sa buong liga pagdating sa passing. Tumatama ang Warriors 36% sa kanilang mga shots sa 3-point line at nagpapakita ng solidong performance, 76% mula sa free throw line. Sa opensa, nagpapakita sila ng sapat na produksyon pagdating sa puntos at nakakapagpakita ng pagiging epektibo sa kanilang shooting sa loob ng court. Sa depensibang bahagi, mahusay ang Warriors sa pagpuwersa ng turnovers mula sa kanilang mga kalaban at nakakakuha sila ng mga foul na nagiging pabor sa kanilang depensa. Kahit na pinapayagan nilang makatira sa 3 ang mga kalaban, nakakabawi naman sila sa kabuuang puntos na ibinibigay sa bawat laban kung saan kabilang sila sa mga pinakamahusay sa liga sa aspeto ng pagbibigay ng kaunting puntos sa kalaban. Bagamat may ilang bahagi ng kanilang depensa na nag-iiwan ng kaunting puwang tulad ng field goal shooting ng kalaban at pagbibigay ng rebounds, bumabawi naman sila sa maayos na pagbabantay.
Sa kabuuan, ipinapakita ng Warriors ang balanse sa pagitan ng opensa at depensa dahilan upang manatili silang kompetitibo sa gitna ng mahigpit na kompetisyon sa liga. Sa huling laro ng Suns, natalo sila sa Knicks na may kalamangan na 14 na puntos. Sa usaping rebounding, pinayagan ng Phoenix ang New York na makakuha ng kabuuang 41 rebound, 6 dito ay offensive. Nag-shoot ang Knicks ng 43% sa 3-point line, 12 sa 28 at nagtala ng 83% sa free throw line, 20 sa 200 at 324. Pinayagan ng Suns na makapasok ang Knicks ng 40 sa 74 na tira mula sa field na nagtala ng shooting percentage na 54% sa laban. Nang matapos ang laro, ang Suns ay tumira ng 30 sa 72 mula sa field. Sa 3, tumama lang sila ng 4 sa 34 na attempts. Tumama sila ng 16 sa kanilang 19 na free throws, katumbas ng 84%. Nakakomit ang Knicks ng 18 fouls na nagbigay sa Suns ng 19 na free throw attempts. Nagkaroon din sila ng 12 turnovers at 11 steals. Nakakuha ang Suns ng 20 defensive rebounds at 15 offensive rebounds, kabuang 35. Si Devin Booker ang nanguna para sa Suns sa laban. Nagtala siya ng 40 puntos sa loob ng 40 minuto sa court at may 3 assists. Nag-shoot siya ng 16 sa 20 sa field at may 4 na rebounds. Ang Phoenix ay may record na 35 sa 43 ngayong season kung saan nakakalikom sila ng malaking bilang ng puntos sa bawat laro. Bukod sa scoring, maayos din ang kanilang performance pagdating sa rebounding na nagpapakita ng aktibong presensya nila sa ilalim ng ring. Sa aspeto naman ng playmaking, mataas ang kanilang bilang ng assists kada laro na nagpapakita ng magandang ball movement at teamwork sa loob ng court. Bagamat nakakagawa sila ng turnover sa bawat laban, nananatili itong nasa kontrol at hindi gaanong nakaaapekto sa kanilang ritmo. Sa depensa, nagkakaroon din sila ng mga fouls gaya ng karaniwang inaasahan sa isang kompetitibong laro. Isa sa mga matibay nilang sandigan ay ang kanilang free throw shooting kung saan madalas silang tumatama sa kanilang mga shot mula sa linya, isang mahalagang aspeto lalo na sa dikit na laban. Sa kabuuan, balansado ang ipinapakita ng Suns sa opensa at fundamental aspects ng laro. Sa depensa, nasa ika-22 pwesto ang Suns sa NBA sa pinakamaraming puntos na ibinibigay kada laro. Nakakapuwersa sila ng 12 turnovers kada laban at pinapayagan ang mga kalaban na mag-shoot ng 47% mula sa field, ika-11 sa liga. Ang depensa ng Phoenix Suns ay nagpapakita ng ilang kahinaan lalo na sa pagbabantay sa 3-point shooting. Pinapayagan nila ang mga kalaban na makapag-shoot ng 37% mula sa 3-point line na nagiging isang issue kapag mataas ang shooting accuracy ng kalaban. Gayon din, pinapayagan nila ang mga kalaban na tumama ng 79% mula sa free throw line na nagpapakita ng pagkatalo nila sa mga free throw situations. Ang Phoenix Suns ay nagbibigay ng average na 27 assists kada laro, ika-21 sa liga, at pinapayagan ang 44 na rebounds kada laro, ika-17 sa liga, na nagiging sanhi ng mga second chance points para sa kalaban.